So, what's up sa inyo mga bato, no? Etong video na to, dahil sobrang recent na nag-release yung McFarlane ng mga bago, halos doubles na ng mga existing items, kumbaga same mold, repainted items, and alam mo naman yung mga mahihirap, reklamo sila ng reklamo na same item, iba ng kulay, blah blah, etc. etc. So, kaya naisip kong gawin itong Shabro na series, no? So, umpisahan natin itong Shabro series dito sa mga recent releases, no? Sa mga recent releases ng McFarlane. Okay? So, i-explain ko to further dito sa video na to. Let's go. So, umpisahan natin to dito sa Superman na 2-pack from Atomic Skull. Okay? So, kung titignan natin siya, ayan. Halos kamukha niya talaga yung Superman AC 1000. Okay, which is yung isa sa mga pinaka-favorite na mga McFarlane collectors. Ito yon, mga siya, bro. Ayan, okay. So, halos same mold, okay. Same almost everything. Ngayon, titingnan natin kung ano ba yung difference nila. Dahil alam naman natin na may iba't ibang klase ng kolektor. Hindi naman lahat katulad ko na kolektor na may pambili lagi. Hindi ako nagtitipid. So, pag may bago, bibilin ko. Hindi katulad nyo, syempre, kung ano mas mura, kung ano mas maganda, doon kayo. So, yun yung pagkakaiba natin. And, kaya ko i-discuss to para matulungan ko na kayong mga mahihirap para mapag-decide kayo kung kukunin nyo ba o hindi. Okay? So, umpisahan natin sa scalp, no? Kung makikita nyo dito, mga Shabro, yung face sculpt nito, medyo cartoonish ng konti. Okay? Versus dito sa AC1000. Although cartoonish pero parang medyo comics yung dating, medyo mas maganda siya, mas angat, no, in terms of the head sculpt. Yan. Mas okay siya kung ako lang tatanungin nyo. Pero in a sense, it's still not a bad sculpt in dito. Actually, differential painting lang naman siya eh. Sculpt itself, parehas sa parehas. Cheek, nose, eyes. Yung paint lang yung medyo pinagkaiba. So, medyo mas buhay lang yung pagkakapintura ng AC1000 versus dito sa 2-pack. Ngayon, check natin sa chest. Chest, syempre, mas maganda pa rin dito sa AC1000. Okay? Kitang-kita nyo naman, syempre, parang makinang siya. Ito, flat lang yung color niya. Okay? Next natin is, syempre yung sculpt, it's the same. Same body, same chest, same everything. Okay? May kasama ring alt hands to. Same na alt hands lang naman din dito. Closed fist and open hands. Yan. Open hand, same na same. Sculpt, lahat. Ulo hanggang paa. Pati sa cape, very same. So, ano lang ba talagang pinagkaiba? Basically, yung kulay lang, no? Paano pininturahan to at paano pininturahan to. Kumbaga, ito yung cheaper version. Ito yung para sa inyo. Okay? Pero, ako, kaya kong bilhin parehas. So, meron ako parehas. So, ngayon, kung wala kayong pambili nito, kasi nga, mahirap kayo, ito na lang bibili nyo. Ito, may nagpo-post ito. As cheap as 1.6, may makukuha na kayong ganito. Dahil hindi nyo rin naman kayang bumili ng 2-pack. Okay? So, ito muna. Old release, new release. Yan. Okay? So, itong next natin is itong Bat Raptor, no? So, dito sa left side, this is the old Bat Raptor. At ito naman yung bagong Bat Raptor. Ito yung darating pa lang sa mga pre-order nyo sa Monday. Okay? So, as you can see, wala na akong dapat i-discuss dyan. Katulad nung na-discuss natin sa Superman, same mold, same everything, kulay lang yung pinagkaiba. Okay? May gimmick tong old Bat Raptor na yan, nag-extend to. Tapos, ito nag-extend din yan. So, dalawa nag-extend sa kanya. Yan. Tapos, parang may interface dito si Batman. Yan. Tapos, ayan. Ayan yung ano niya. Yung tambucho niya. Ayan. Ito yung ilalim. So, if ititignan natin itong bagong labas sa Bat Raptor, ganoon din siya. Wala naman siyang pinagkaiba. And, katulad din ng na-discuss natin sa Superman,
mas maganda pa rin yung paint ng black. Bukod sa black yan, meron pa siya dito parang mga ah, metal wash. Dito wala, flat lang din to. So katulad nung sa S nung Superman, eto flat lang yung kulay. Eto naman mas maganda yung flash. Ay, yung wash, sorry. Same interface, tambucho, mas mailaw lang. Meron ding gimmick, okay? Ngayon, ang pinagkaiba lang is, etong Bat Raptor na to, may kasama siyang Batman. Okay? So, ito yung Batman na yan. So, ito ay basically yung Batman hash na nakasigaw. Yung sa Tupac. Pinagkaiba lang is, teka lang medyo magulo eh. Ayan. So, ang pinagkaiba lang nila is definitely kulay. Same sculpt, same everything. Pula lang yung mata, pero yung bibig parehas sa kanganga. Same everything yan. Okay? Para makita nyo yung different, yung pagkakaparehas. Ito na, hinugot ko pa sa glass cup ko na napakadaming laman na mamahaling items. So, yan. Parehas yan mga siya, bro. Okay? Kulay lang ulit. Pati yung cape, parehas yan lahat. So, kukuha ba kayo? Well, again, kung hindi ko naman kayo katulad na may pambili, pwede na kayo mag-stick dito sa Bat Raptor nyo. At saka syempre, kung medyo nakapagpondo na kayo, yung DC-1000 Batman ang gagamitin nyo. Ayan o, nakapost pa nga siya eh. Kasi siya talaga yung nakalasakay dyan. Kaya hindi ko maintindihan ba't ito yung ginamit nila eh. Okay. Well, again, kung ano man decision dyan ni Todd, hindi ko yung kino-question. Pag naglabas siya, isa lang ang ginagawa ko. Hindi ako nagre-reklamo, binibili ko na lang. Sana ganun din kayo. Okay, so next natin tong Clayface. Ito yung galing sa 3-pack na Batman Family. So nagtataka kayo, no? Sabi, 3-pack Batman Family, ba't nando si Clayface? So, sa hindi nakakalam, si Clayface kasi, nagsawa na siya ang gumawa ng mga crimes, kaya sumali siya sa Bat Family. DC Rebirth story yun. Di nyo yun alam kasi hindi naman kayo nagbabasang comics eh. Panay bili lang kayo eh. Actually, hindi nga kayo makabili. Anyway, dito sa left side natin, ito yung lumang Clayface, yung unang lumabas na Mega Fig na solo. And ito rin yung, ito naman sa right side yung sa 3-pack na nga mismo, no? So, kung titingnan natin mabuti, same everything pa din yan. Iba lang yung kulay nito. Tapos, ito, same sculpt din. Ngayon, kung ako tatanungin nyo, medyo mas na-appreciate ko yung 3-pack. So, for the first time, no, nagka-score din yung mga bagong item. Medyo makulay kasi siya. Mas mukha siyang clay. Mas mukha siyang clay face dito. Tapos, illuminated din yung mata niya. Unlike dito kasi medyo dull yung colors. Okay? Dito ito mukha lang tae literal. Ito mukhang taeng medyo, alam mo yun, medyo mainit. So, yan. So, for this one, sulit tong galing sa 3-pack. Ayos to. So, next natin is itong Batman Rebirth. Now, kasama pa rin to doon sa 2-pack, no? Okay. So, dito sa left side natin, itong Batman Rebirth na unang lumabas. Napakaganda. Isa sa mga pinakamagandang Batman to, no? Ayan. Ng McFarlane, ang ibig sabihin. Yan. So, obviously, it's the same sculpt, same everything. Ang pinagkaiba lang is yung kulay pa rin. Okay? Ngayon, na-appreciate ko to, itong Batman na to. Kahit sabihin na natin, same piece, same sculpt. Maganda kasi yung kulay niya. Black and gray, tapos medyo violet yung cape. So, maganda siyang tignan. It's a fresh looking Batman for me. So, hindi naman laging, kung hindi blue, hindi black. Ito kasi sobrang light ng kulay niya. So, nagaganda na ako sa kanya. Okay? So, same everything pa rin naman. Another points to para sa akin sa 3-pack. So, sakto kung wala ang Batman Rebirth, pasok ka na dito. Okay? So, 2 points na tayo sa mga new releases. And syempre, mga bato, last but not the least is itong Batmobile. So, medyo lalayo lang natin to ng konti para makita nyo. So, itong last is itong bagong Batmobile nga. So, ito yung bagong Batmobile na hindi pa rin again dumadating sa inyo kasi nga hindi kayo nagpipiyo sa akin eh. Hindi ito rin dumadating na maaga. Anyway, so ito yung bagong Batmobile and ito yung Batmobile doon sa Flash movie. So, ano bang difference? Well,
obvious naman na sobrang kulay lang yung pinagkaiba. Same everything to, mga bato, no? Same sculpt, same model yung ginamit. Ito, baka, di ko lang sure, no, kung same plastic sila. Kasi pwedeng diferensyang pintura lang. So, ito, hindi nga siya masyadong black eh. Medyo grayish siya. Medyo metal siya. Grayish metal siya. Yung finish niya is matte. Okay? And ang pinagkaiba lang is, again, may kasamang Batman Keaton. Ngayon, itong Keaton na to is very much more Keaton kesa doon sa Keaton sa Flash. Ito, medyo nguso ni Keaton yan eh. Yan, medyo pouty lips. Problema lang dito is yung cowl hindi nakadiretsong ganun. Okay? Kasi nga gusto mong lagyan ng articulation ng McFarlane. Pero supposedly talaga, dapat diretso lang yan. Pero anyway, mas maganda yung abs nito, mas maganda yung kulay. Yung dito kasi, yung isang Keaton, which is ayoko na kasing alisin. Alam nyo naman, actually, hindi ko alam kung alam nyo. Kasi baka wala pa kayo yan, kasi nga wala kayong pambili. May kulay green yan dito, parang lumot yung dating. Okay? So, dito, actually, ako na-appreciate ko naman to. Although marami nagagalit kasi gray daw yung canopy. Ayan. So, parang off yung kulay. I understand, pero yun nga kasi, no? Pagkatulad ko kayo may pambili, it doesn't matter, bibili nyo lang. Ito kasi, medyo pantay yung kulay niya. Actually, hindi naman talaga like 100% pantay. Sakto lang din. Same gimmick naman yan. Okay naman, not bad. So, ako binili ko na lang parehas para wala nang issue. Konting kulay, diferensya lang naman sa kulay, doon gold, dito silver. But again, both are both appreciated for me, no? So, overall mga bato, yun yung mga bagong release ngayon. And, yan, iiwanan ko na sa inyo kung anong trip nyo. Gusto nyo ba yung bago? Gusto nyo yung luma? Well, kung wala nga kayong pambili, isa lang talaga bibili nyo doon. Pero, kung gusto nyo maging katulad ko, bilhin nyo na lang lahat. So, yun lang muna, no? Hanggang dito na lang muna yung ating Shabro series. Sana may nakuha kayo, may natutunan kayo, or at least nagkaroon kayo ng idea kung ano ba talagang gusto nyo bilhin. Bago, luma, or mura.